Sa ating episode ngayong araw, naranasan nyo na ba ang mag-akala na ikaw ay nagmamahal na sa isang tao? Yan ang kwento ng ating sender for today na si Isa sa Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Isa. Isa ako sa mga libo-libo ninyong tagahanga at kasalukuyan akong nasa Kuwait ngayon. Pero nagkakaroon pa rin ako ng pagkakataong makinig ng exclusive Papa Dudut Stories on YouTube. 21 years old ako nang magpakasal sa isang lalaking hindi ko minahal. Pero sa kinalaunan ay natutunan ko rin siyang mahalin. After a year ay nagkaroon kami ng anak na lalaki. Naging mahirap ang buhay may asawa ko, Papa Dudut. May bagay na hindi ko ginagawa noong dalaga pa ako ay nagawa ko. Dati kasi ay buhay prinsesa ako pero nang mag-asawa ako ay lahat ng trabahong bahay ay natutunan at ginawa ko para lamang walang masabi ang asawa ko sa akin. Lumipas nga ang maraming taon kahit na nambabae ang asawa ko ay pinagtsatsagaan ko pa rin siya. Kasamahin kasi ayaw kong masira ang pagsasama namin. Ngunit tao lang din ako at nasasaktan sa mga ginagawa ng asawa ko sa akin. Nang mag 7 years old na ang anak namin ni Chris ay marami ng bulong-bulungan nang naririnig ko laban sa kanya. Kesyo may kabit daw ang asawa ko na nagngangalang Jocelyn. And sad to say, yung girl ay mas matanda kumpara sa mga edad namin ni Chris. Pero binabaliwala kong lahat dahil isinubsob ko ang oras ko sa pagtatrabaho at that time. Kaya pagdating ng gabi wala na akong gana na maglambing sa asawa ko kasi pagod na ako galing trabaho. Ay wala nang ganang asawa ko sa akin dahil nga may other woman na siya. Hanggang sa sumapit ang 8-year anniversary namin. Balisa akong nakatingin sa kisame habang nakahiga sa may kama. Katabi ko ang aking asawa na naghihilik at sarap na sarap sa tulog. Malalim ang aking iniisip. Sa loob ng 8 taon simula nang ikasal tayo. Ngayon mo pang naisip na manloko sa akin. Bulong ko sa aking sarili pagkabangon ko sa kama. Ibang klase ka talaga, Chris. Marami kang sinesekreto sa akin. Pero hindi ko hahayaan na gawin mo kong tanga. Naglakad ako patungo sa drawer at dahan-dahang binuksan yon. Tila may hinahanap ako na pwede kong maging katibayan ko ng pagtataksil nga ng aking asawa. Dito lang pala tinatago nito yung wallet niya. Bulong ko sa aking sarili. Binuklat ko ang wallet, wala itong pera pero may nakita akong resibo ng isang hotel. Na patunay na nag-check-in ito sa hotel kasama ang kabit nito. Hayop ka talaga, Chris. Ang kapal ng mukha mo. Halos nang gigigil kong sabi. Biglang naghika at nalimpungatan si Chris, Papa Dudut, at dahil nga sa taranta ko ay mabilis kong sinarado ang drawer. Pero huli na nang makita ko si Chris na dilat at nakatingin sa hawak kong wallet. Hoy Isa, anong ginagawa mo dyan? Bakit mo pinakikialaman ng drawer ko? Ang sita naman ni Chris sa akin. Sa pagkakataong ito ay hindi na ako nakapagtimpi, Papa Dudut. Ano ito ha? Tanong ko sa aking asawa habang ipinapakita sa kanyang resibo ng motel. Pero hindi sinagot ni Chris ang tanong ko at sa halip ay lumapit siya sa akin at inagaw ang wallet. Kasama ang resibo ng hotel. Ibang klase ka rin ha? Wala ka nang maibigay na pera sa akin para sa anak mo? Nakukuha mo pang mag-check-in sa hotel kasama ng kabit mo?
Hindi ako pinansin ni Chris at sa halip ay bumalik siya sa kama at anyong matutulog ulit. "Sinong kabit mo ha?" "Ano? Sumagot ka." Gigil na sabi ko sa kanya. "Huwag ka ngang maingay dyan," bulyaw ni Chris sa akin. "At saka huwag mo nga akong pagtaasan ng boses. Asawa lang kita." "Yun nga eh, asawa mo lang ako. Pero ang kapal ng mukha mong lokohin ako." "Hoy Chris, matagal ko nang alam na may kabit ka." Sumabay na si Chris sa galit ko. "Yung pala eh, bakit ngayon ka lang nag-iingay dyan?" Pinipigilan ko nang umiyak sa harap ng manluloko kong asawa. Ano bang meron si Jocelyn na wala sa akin? Mas magaling ba siya sa kama? Pero teka, ilang taon na ba yun ha? 43? Hindi ka ba nandidiri sa kanya? Kasi halos anak ka na lang niya. "Itiko mo yung bibig mo ha. Kasi kung hindi sasaktan kita." Banta ng asawa ko sa akin. "O sige, saktan mo ko Chris." Paghahamon ko. "Ipagpalit mo ko sa matandang yon." At dahil doon ay muling bumangon at lumapit si Chris sa akin para duruin ako. "Talagang ipagpapalit kita sa kanya kasi alam mo kung bakit? Kahit na matanda na siya, may asim pa siya. Ikaw, batang bata ka nga, mapakla ka naman. Wala kang dating, nakakasuka ka pa." Pangiinsulto pa niya. Isang malakas na sampal ang agad na ibinigay ko kay Chris Papadudut. At dahil dito ay gumanti rin ito ng sampal. "Buisit ka ha, inuubos mo talaga ang pasensya ko." Dito na tuluyang bumagsak ang mga luha ko. "Ang sama mo talaga," sigaw ko sa kanya. "Pwede ba? Umagang umaga, huwag mong sirain ang araw ko," bulyaw ni Chris. "Umanda ka sa akin, kayo ng kabit mo." Pero muli akong sinampal ng asawa kong taksil. "Eto isa ha, subukan mo lang na may gawing hindi maganda sa amin ni Jocelyn. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa iyo." Pagkatapos noon ay nagbihis na si Chris at anyong aalis na ng bahay. Nanatili lamang akong umiiyak at sobrang nasasaktan sa pananakit sa akin ng lalaking minsang kong inalaya ng aking buhay. Papadudot, hindi na bumalik si Chris sa bahay pagkaalis niya noong umagang yon. Sigurado ako na tumuloy ito sa kabit niya. Kaya kinabukasan ay nilusob ko si Jocelyn, pero wala ito sa bahay kaya dumiretso ako sa pabrika kung saan ay parehong nagtatrabaho sina Jocelyn at si Chris. Buong lakas kong hinarap bilang legal wife ang other woman ng asawa ko. Nauwi yon sa mainit na pagkatalo at sakitan. Nagkataon namang wala si Chris nang mangyaring insidenteng yon kaya walang nagtanggol sa pobreng si Jocelyn. Nang sumunod na araw ay nabulabog ako sa pag-aalboroto sa galit na galit kong asawa. "Sira ulo kang babae ka?" Galit na wika ni Chris habang hinila nito ang buhok ko. Siyempre pumalag ako at pilit na kumakawala sa mahigpit na pagkakasabunot sa akin ng asawa ko. "Ang lakas ng loob mong ipatanggal kami ni Jocelyn doon sa pabrika?" Himutok ni Chris. Hindi kasi ako nakontento na lusubin ang kabit ng asawa ko kaya lumapit pa ako sa mga supervisor nito para masibak sila sa trabaho. "Ginawa ko lang yon kasi yun ang dapat." Matapang kong sabi sa aking asawa ngunit pinagkasampal lamang ako ni Chris. "Chris, tama na. Huwag mo naman akong saktan, asawa mo ko." Pagmamakaawa ko pa. "Asawa kita pero hindi kita mahal. Hindi kita mahal." Halos umalingaw-ngaw ang katagang yon sa tenga ko. "Isuksok mo yan sa kukote mo." Papadudot na iyak ako sa mga narinig at halos bumagsak ang aking kalooban. Samantala hindi pa natapos noon ang pagmamalupit niya sa akin dahil
binigyan pa ako nito ng sampal at tadyak. Hetong tatandaan mo, Isa. Kahit kailan hindi kita mamahalin. Salot ka lang sa buhay ko. Wala kang kwenta. Ang wika pa ni Chris. Kung ganon sana hindi mo na lang ako pinakasalan. Naiiyak na wika ko. Yun na nga eh. Sana hindi na lang kita pinakasalan. Yung mga magulang mo lang naman ang nagpumilit eh. At saka alam ko rin na hindi mo ako mahal. Sa pagkakataong ito ay sumabog na ako sa galit. Oo, tama ka. Hindi nga kita mahal. Sa ugali mong yan, sige, ipagpalit mo ako kay Jocelyn. Talagang ipagpapalit kita kay Jocelyn kasi siya ang mahal ko. Kayong dalawa ng anak mo, hindi ko kayo mahal, tandaan mo yan. Pagkatapos ay tinalikuran na niya ako at anyong lalabas ng bahay. Ikaw ang pinakawalang pusong tao na nakilala ko sa buong buhay ko. Sigaw ko pa sa kanya. Huwag ka nang umasa na magsusustento pa ako sa anak mo ha. Manigas kayo. Pagbabanta pa ni Chris. Parang kutsilyong sumaksak sa aking puso ang sinabing yun ni Chris, Papa Dudut. Ganyan ka naman eh. Wala kang kwentang tatay. Pagkatapos noon ay nagpasya na akong umalis ng bahay para makipaghiwalay kay Chris. Sinama ko ang aking anak at pansamantala kaming nanirahan sa aming kamag-anak. Papa Dudut, naging pagsubok sa akin ang paghihiwalay namin ni Chris dahil wala naman akong trabaho noon para sustentuhan ang aking anak. Mabuti na lamang at isang kaibigan na nagpayo sa akin na magtrabaho sa ibang bansa bilang domestic helper. Hindi nga nagtagal ay napadpad ako sa Riyadh, Saudi Arabia. Okay naman ang naging mga amo ko at kahit na maliit ang sweldo ay hindi ako nakakatikim ng pangmamaltrato sa kanila. At pagkalipas nga ng isang taon sa Riyadh ay nakilala ko naman si Amen. Nakabilang sa sikat na angkan sa Saudi at isa ring manager sa Saudi Aramco. Pero hindi ko ina-expect na magkakaroon ako ng feelings para sa kanya. Isang araw buong sipag ako naglilinis ng bahay ng aking amo. Ni hindi nga ako nagpapahinga sa trabaho dahil gusto kong magpa-impress sa kanila. Ayaw ko rin gumawa ng mga bagay na maaaring ikasira ng magandang pagtrato sa akin ng mga ito. Hindi ko rin maalis sa isipan si Amen. Sa ilang buwan ko sa Riyadh ay aaminin ko nang humahanga ako sa kakisigang taglay ni Amen. Bukod sa mabait ito sa akin ay alam kong may espesyal na pagtingin din ito. Isa, tama na. Huwag mo nang ilusyonin pa na maging Prince Charming mo si Amen. Bulong ko pa sa isipan ko. Bigla na lamang naputol ang aking imahinasyon nang marinig ko ang isang boses mula sa aking likuran. Isa? Agad akong lumingon sa pinanggalingan ng boses. Oh Sir Amen, you surprised me. Sa totoo lang ay kinilig ako sa itsura at forma ng aking amo. Hindi ko talaga maitatanggi na nahuli na ako ng charm ni Amen. Hi, panimula ni Amen sa akin. It seems you're working straight since 6 in the morning. I think you should need some rest. Napangiti ako at malalahanin talaga ang aking amo. Sir, it's okay, don't worry. After this, I will take a rest. You look beautiful today. Walang ano-anong sabi ni Amen sa akin. Well, anyway, you were born beautiful. Papa Dudut, halos pumalakpak naman ang aking tenga sa mga narinig ko mula sa aking amo. Thank you, sir. You know what, Isa? I admire you so much. Seryosong wika ni Amen. Tama ba ang mga narinig ko? May gusto sa akin ang aking amo sa isip-isip ko. I said, I admire you. Inulit nito ang sinabi ng tila
makita ang ekspresyon ko na labis ang kalituhan. "Sir?" Pagkatapos nun ay namula na ang mukha ko sa sobrang hiya. "You're blushing." Napatingin ako kay Amen at nakangiti siya sa akin. Hindi ko tuloy maiwasang kiligin dahil sadyang napakagwapo ng aking amo. "Anyway, I have something for you, Isa." Pagkatapos ay kinuha nito, Papa Dudut, ang isang maliit na regalo sa kanyang bulsa. Pagkabukas niya ay tumambad sa akin ang isang maganda at makinang na gintong kwintas. "Is this for me?" Hindi makapaniwalang tanong ko. Tumango naman si Sir Amin. "Sir Amin? Although I appreciate your kindness, but I'm curious, why are you doing all of this to me?" Sumeryoso ang mukha ng aking amo. "Actually, I want to say this to you long time ago." Pagpapatuloy ni Amin. Baka sa boses nito ang kaba. "But I was scared to be rejected." Nanatiling nakatingin lamang ako kay Amin at naghihintay ng susunod na sasabihin nito. "What if I tell you that I'm in love with you? Will you still love me?" Nagulat ako sa mga narinig ko. "Ha? Sir Amin? You're serious, aren't you?" Tanong ko naman sa kanya. Tumango siya at sinabing, "Yes, I'm serious." Pagkatapos ay dahan-dahan akong hinalikaan ni Amin. Banayad ang mga halik na yon at halos maiyak naman ako sa sobrang saya. Oo, aaminin kong gusto ko na si Amin simula nang dumating ako ng Riyadh at may tuturing yon na isang dream come true para sa akin. Ngunit saglit akong napaisip, tatanggapin kaya ako ng mga kamag-anak ni Amin oras na magkaroon nga kami ng relasyon. "But sir, I'm a Christian and you're a Muslim. I'm sure your family will be against us if you choose to love me." Ang wika ko. Dahan-dahang inangat ni Amin ang mukha ko para titigan ako sa mata. "Forget our different beliefs. For sure Allah will not be against us. He would understand. Isa, I am ready to marry you anytime." Natulala ako, Papa Dudut. Hindi ko ina-expect na aalukin ako ng kasal ng amo ko. Kaso ang problema ay kasal pa ako kay Chris. Sinabi ko yun kay Amin at nangako naman siya na tutulungan ako sa annulment process ng kasal namin ng asawa ko. Papa Dudut, sumunod noon ay nagkaroon kami ng lihim na relasyon ni Amin. Dahil na rin sa siguradong tutol sa akin ang buong pamilya ng boyfriend ko. Nung una naging masaya naman kami sa aming relasyon. Naging maganda ang daloy nito kaya inakala ko na wala nang katapusan yon. Pero hindi pala kaiba ang relasyon ko sa ibang mga relasyon na dumarating sa mga pagsubok. Nandyan yung nakakalata na sa amin ng mga magulang ni Amin at lantaran na ang pagpapakita nila ng pagkadisgusto sa akin. Pero hindi ko naman yon alintana kung tutuusin. Kaso Papa Dudut, tumagal pa ng ilang buwan at nagtaka na lamang ako nang biglang manlamig sa akin si Amin. Bagamat hindi naman kami nagtatalo ay nangamba pa rin ako dahil baka merong ibang babae na ang aking boyfriend. Pero imbes na kausapin o kumprontahin ko si Amin ay nagsawalang kibo na lamang muna ako. Samantala isang araw ay tahimik lamang ako at magdamag na hindi lumabas ng aming dorm. Taliwas ito sa ibang Pinoy na kasama ko sa dorm na nasa lakwatsahan kapag araw ng day off. Napansin naman ako ni Yuri na isa sa mga Pinoy na kaibigan ko sa dorm pero hindi muna ako nilapitan nito. Sa pag-aakalang kailangan kong makapag-isa pero hindi rin nakatiis ang aking kaibigan at lumapit din ito sa akin. "O bakit malungkot ka dyan?" tanong sa akin ni Yuri. "Dapat nga masaya ka kasi malapit ka nang umuwi ng Pilipinas."
Natauhan ako mula sa aking malalim na pag-iisip at napatingin ako sa aking kaibigan. Yun nga Yuri, kaya ako malungkot. Matatapos ng kontrata ko at magkakahiwalay na kami ni Amin. Nakaramdam ako ng kurot sa aking dibdib at sa totoo lang ay hindi ako masaya sa ideyang malapit nang matapos ang aking working contract sa Riyadh. Ayaw ko kasing malayo kay Amin at ayaw ko din ng ideya na sa pagka-uwi ko ng Pilipinas ay magkakalimutan na kami ng aking boyfriend. Ay oo nga pala, nakalimutan ko. Anyway, mag-iisang taon na rin kayo ni Amin, di ba? Congrats ha, at least tumagal kayo, ang wika pa ni Yuri. Napasimangot ako sa huling part na salitang binanggit ng kaibigan ko. Ano naman ang akala mo, hindi kami magtatagal ng boyfriend ko? Masyado kasing you and me against the world ang relasyon ninyo eh. Pagpapatuloy ng aking kaibigan. Hindi ba nga tutol na tutol sa'yo yung mga kamag-anak ni Amin? Tapos mayaman at sikat na personalidad pa yung jowa mo. Lahat ng mga mata ng mga taga rito ay nakatingin sa inyo. Ibig mo bang sabihin na wala akong karapatan na mahalin siya? Kasi isa lang akong hamak na katulong? Sa tuwing naiisip ko ang magkaibang estado sa buhay namin Amin ay hindi ko maiwasang mawalan ng pag-asa. Natatagal habang buhay ang aming relasyon. Hindi naman sa ganun Isa, kaso nga ay magkaibang mundong ginagalawan ninyo. At saka hindi ba nga may kasabihan ng mga taga rito sa Saudi at para lang sa mga Saudis at Muslim ay para lang sa mga Muslim. Uminto saglit si Yuri bago nagpatuloy. Buti na matanggap ni Amin ang nakaraan mo. Ang swerte mo day. Napabuntong hininga ako. Ewan ko kung swerte ba talaga ako sa kanya. Tinitigan ako ni Yuri na parang nanunuri. Bakit naman? Usisa niya sa akin. Neto kasing mga nagdaang araw parang lumalabig na sa akin si Amin. Sagot ko. Paano nanlalamig? Paki-elaborate nga. Hindi paawat ang kaibigan ko sa pagiging investigador. Alam mo yon, hindi na niya ako pinapansin at kinakausap. Tapos, hindi na siya sweet, hindi tulad ng dati. Malungkot kong sagot. So it means sawa na siya sa'yo? Sa paraan pa lang ng pagkakasabi ni Yuri ay siguradong sigurado na siya sa kanyang conclusion. Nalungkot ako sa ideya na baka nga sawa na sa akin ang boyfriend ko. Ganun ba yun? Mahirap mag-judge ha, pero yung mga Arabong yan madaling magsawa yan sa mga babae. Tapos bukod pa doon, ang kakatipan nila. Hay nako, ayaw ko magjowa ng Arabo kasi siguradong mahahagard lang ang beauty ko. Pagkatapos ay tumawa pa siya ng malakas. Napaisip tuloy ako papadudot. Hindi ko kayang tanggapin na baka totoo nga ang sinasabi ng kaibigan ko. Nag-invest na kasi ako ng so much effort and emotions sa relasyon namin ni Amin kaya mahirap talagang mabaliwala sa bandang huli. Ano kaya ang problema ni Amin? Bulong ko sa aking sarili. Pagkatapos ay naisip kong tawagan si Amin. Maya-mayang kaunti ay kausap ko na sa phone ng aking boyfriend. So why are you calling? Tanong sa akin ni Amin sa kabilang linya. Baka sa boses niya ang sobrang panlalamig. You know the reason why? Huminto ako saglit. Pinipigilan niyang tumulo ang aking mga luha. Amin? I've been calling you since yesterday but you didn't answer my calls. Why? Is there a problem with me? Amin, please tell me. Nagbuntong hininga na lamang si Amin bilang tugon. You know what? I'm freaking out because you're so cold to me.
Why? If you don't love me anymore, please let me know. Naibulalas ko pa. I still love you. Natigilan ako sa mga sinabing yon ni Amin, but why are you still doing this to me? Tanong ko pa sa kanya. I have the reason why I'm doing this to you. Reason? Anong rason niya para saktan ako? Then what's your reason? I can't tell you right now, but someday you'll know. Reply niya sa akin. My God, Amin, why can you just tell me that you don't love me anymore? Naibulalas ko pa. Hindi kasi ako satisfied sa mga sagot niya na para bang iniiwan niya ako sa ere. I love you, Isa. Sa pagkakataong ito, Papa Dudut, ay hindi ko na napigilan pang maiyak. So what are your plans for this relationship? Muling nagbuga ng hininga si Amin sa kabilang linya. Okay, it's up to you if you want to go. Just go. So after all the love I gave to you, this is the only answer that I will get from you? Sabi ko na may halong panunumbat na. If you want a breakup, then fine. Papa Dudut, hindi rin nagtagal ang love story namin ni Amin. At oo, nasaktan ako kasi minahal ko na siya, pero sandali ko lang naramdaman yon. At naka-move on din ako lalo na noong matapos na ang kontrata ko at nakabalik na ng Pilipinas. Hindi nagtagal, after 6 months ng pananatili at pag-aasikaso ng ilang requirements, ay muli akong nakabalik ng Riyadh para magtrabaho. At katulad ng kasabihan na kapag may nawala, may darating na bago. Yes, dumating sa buhay ang isang lalaking nagngangalang Muhammad. Nakilala ko si Muhammad sa Facebook sa pamamagitan ng best friend kong Arabo na si Alhaf. At dahil doon ay naging close din kami ni Muhammad sa chat hanggang sa nagbiruan kami na maghanapan kami dito sa Riyadh. Hanggang sa isang araw ay bigla na lang may kumatok sa pinto ng aming dorm. At nang buksan ko ito ay si Muhammad ang aking nakita. Surprise! Hindi ako makapaniwala nang dalawin ako ng aking special someone. I'm very surprised. I didn't expect that you'll find me here, ang sabi ko. Well, like what I've said, I will find you wherever you are. Proud na wika ni Muhammad sa kanya. Yes, tinupad niya talaga na hahanapin niya ako saan mang panig ng Riyadh. Dali-dali ko naman siyang pinapasok sa aking dorm at pinakilala sa ilang dorm mates na naroon kasama ko. Pero busy sa kanilang mga cellphone. Anyway, is it true that you can speak Filipino? Tanong ko kay Muhammad. Tumango naman si Muhammad. Gusto mo ba akong subukang magsalita? Nanlaki ang mga mata ko sa pagkagulat. Wow! Nakakapagsalita ka nga. Napangiti si Muhammad. I already told you before during our chat that I can speak your language. Pero hindi ko alam na seryoso ka pala doon sa mga sinasabi mo. Akala ko gumagamit ka lang ng translator. Natatawang wika ko pa. Well, masaya ako at kahit papaano hindi ako magno-nosebleed sa'yo. Pagpasensyahan mo na lang ang accent ko, ha? Alam ko medyo nakakatawa. My Filipino friend always laugh at me whenever I speak Filipino. Okay lang yun, Muhammad, ang sabi ko naman sa kanya. Pero curious lang ako kung paano ka natuto magsalita ng wika namin. Meron akong kaibigang Filipino nagturo sa akin na magsalita ng wika ninyo. And I decided to study your language para naman makabanding ko naman ang mga Filipino workmates ko. Uminto si Muhammad saglit bago nagpatuloy. Anyway, hindi naman ako nahirapan na mag-aral ng Filipino. Actually, mas nahirapan pa ako mag-aral ng English kesa sa language ninyo. By the way,
Buti naman at hindi ka nahirapang hanapin yung dorm ko. Pagbabago ko naman ang usapan. Nagtanong-tanong ako sa mga friends mo sa Facebook and they gave me your exact address. Tugon pa ng binata. Pero hindi ko talaga in-expect na seryoso kang hahanapin ako dito ha, ang sabi ko pa. Napangiti naman si Muhammad. Well, I find you interesting kaya I decided na hanapin ka na. Gusto kitang makilala ng personal. Pagkatapos ay nilabas na niya ang kanyang camera phone. Anyway, can I take a picture with you? Pagpapatuloy niya. You know, I'll post it on Facebook for our friends to see na sineryoso ko na hanapin ka dito sa Riyadh. Sure. Pagkatapos ay nag-selfie kami ni Muhammad Papadudut. Then kwentuhan at tawanan. Naging masaya naman ang bonding namin kahit na medyo may pagkabulero ng kaunti si Muhammad. Pero ayos lang. Ramdam ko namang mabait siyang tao. Samantala gabi na nang umalis si Muhammad sa aming dorm. Para sa akin ay isa ang pagkikita namin yon ni Muhammad sa mga hindi ko makakalimutan. Masayang kasama ang bago kong kaibigan at aaminin ko na komportable akong kasama siya. Hindi man siya kasing gwapo ni Amin pero may katangian si Muhammad na hinahangaan ko. At ito ang kababaan ng loob niya. Malakas din ang appeal niya para sa akin kaya aaminin ko din na may posibilidad na ito ang ipalit ko kay Amin. Papadudot nagpatuloy ang friendship namin ni Muhammad. At dahil sa nararamdaman ko na sincero siya sa pakikitungo sa akin kaya nahulog na ang loob ko sa kanya. Pasekretong minahal ko si Muhammad Papadudot at alam kong ganon din siya sa akin. Pero nilihim niya yon dahil nahihiya siya sa akin. Pero Papadudot kahit na hindi siya nagtatapat ng pag-ibig sa akin ay confident ako na si Muhammad na talagang lalaking matagal ko nang hinihintay, ang aking destiny. Papadudot overall ay okay naman si Muhammad. Mabait siya, gentleman at higit sa lahat ay galante pagdating sa akin. Pero tulad ng iba ay hindi rin siya perpekto dahil paminsan-minsan ay naririnig ko na nambababae siya. Siguro dahil sa may itsura din naman siya kaya lapitin siya ng mga babae. At dahil sa mahal ko siya kaya nag-decide ako na pagpasensyahan na lamang si Muhammad at hinayaan ko pa rin na mahulog ang loob ko sa kanya. Samantala hindi nagtagal ay nagkaroon na ng lakas ng loob si Muhammad para manligaw sa akin. Then after 2 months ay naging kami na rin. Hindi ko napigil ang sarili ko dahil talagang mahal ko siya. Naging masaya naman ang relasyon namin nung una bagamat paminsan-minsan ay naliling si Muhammad sa ibang babae. Pero okay lang, nagpapasensya lamang ako. Sa kabilang banda ay naging okay naman ako sa mga kapatid ni Muhammad na sina Al-Jilad at Al-Haf. Suportado nila ang relasyon ko sa kapatid nila. Kaya wala naman ako naging problema sa pamilya niya ngunit Papadudot, 10 months simula na magsama kami ni Muhammad ay doon na dumating ang sari-saring pagsubok sa amin. Bukod sa lumala ang pambababae ng boyfriend ko ay nabuntis pa ako. Akala ko na magiging langit na ang buhay ko sa piling ni Muhammad. Pero nagkamali ako. Lumabas na kasi ang totoong kulay ng aking boyfriend. Dahil sa pagiging babaero nito ay hindi ko maiwasang magselos na nagiging simula ng malalang pagtatalo namin na kalaunan ay nauuwi sa sakitan. Hindi ako makapaniwala sa mga sinapit ko kay Muhammad. Dahil kung tutuusin ay mas masahol pa pala ito kesa sa ex-boyfriend ko na si Amin. Muli akong nakatanggap ng balita na patuloy si Muhammad sa pambababae nito. Gusto kong magalit pero sinabi ng isang bahagi ng isip ko na magtimpi.
Hindi ako pwedeng magalit ng todo dahil siguradong makakasama yon sa pagbubuntis ko. Pero hindi na ako nakapagtimpi nang mahuli ko siyang nakikipag-chat ng hubot-hubad sa mga babaeng Pinay na hubot-hubad din sa kamera. Ikaw sobra ka na ha. Matagal na ako nagpapasensya sa iyo. Galit na wika ni Muhammad sa akin nang mahuli ko siya at awayin. Ako rin naman eh. Matagal na rin ako nagpapasensya sa iyo. So you go jealous with all those naked women on the video? Ang wika ni Muhammad na may halong pang-aasar. Sumabog ako sa galit. Oo, hindi mo na kasi dapat ginagawa yan, Muhammad. May girlfriend ka na at ako yun. Hindi ka na dapat nakikipag-chat sa mga babaeng Pinay na yun. At ang sama pa, naguhubad pa kayo habang magka-chat. Ngumisi lang si Muhammad at halatang nang aasar. Don't worry, mas sexy ka sa kanila. Hindi yun ang punto ko, Muhammad. Kung nakikipag-chat ka sa mga babaeng yon, malalapit ka lang sa tukso. At kapag hinayaan kita bukas makalawa baka wala ka na sa akin. Pagpapatuloy ko. Pinipigilan kong umiyak sa harap niya, Papa Dudut. At saka Muhammad, hindi ka na ba satisfied sa akin kaya naghahanap ka na ng ibang babae? Ano? Nagbuntong hininga si Muhammad at parang wala lang sa kanya ang ginagawa niya. Okay, I'm sorry. Hindi na ako makikipag-chat sa kanila. Puro ka na lang sorry. Pero ano, tuloy ka pa rin. Magtapat ka nga sa akin ha. Mahal mo pa ba ako? Tanong ko sa kanya. What a question, syempre mahal kita. Sagot naman ni Muhammad. Kung mahal mo ko, hindi mo ko sasaktan ng ganito. Sa puntong ito ay hindi ko na napigilan na umiyak. Itigil mo na yung drama mo, naasar na ako sa iyo. Naiiritang sabi ni Muhammad sa akin. Nagpunas ako ng luha at pilit na nagpakatatag. Kung hindi mo kayang pigilan niyang kakatihan mo, mas mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Then go on, sinong tinakot mo? Pagmamalaki pa ni Muhammad sa akin. Nanginginig ata ko sa galit, Papa Dudut, at hindi ko alintana ang binilin sa akin ng doktor na maglaylo daw ako sa tuwing magagalit ako. Ang sabi kasi nito ay delikado akong magbuntis at maaaring malaglag ang bata anumang oras na magalit ako. Tinitigan ako ni Muhammad ng masama at halatang naghahamon ng away. Ano, bakit di mo gawin? Paghahamon pa nito. Natatakot ka no? Natatakot ka kasi walang bubuhay sa inyo dito sa Riyadh kundi ako lang. Hindi ko nagustuhan ang pagmamalaki ng aking boyfriend. Kaya kong mabuhay nang wala ka. Magtatrabaho ko na malayo sa iyo. Pagkontra ko. But the problem is, you're pregnant, remember? Bigla na lamang nadulas ang dila ko sa galit. Kaya nga ipapalaglag ko na tong anak natin eh. Sarkastikong tumawa ang lalaki. Are you sure you want to do that? Natahimik ako. Kaya ko bang ipalaglag ang sarili kong anak? Una sa lahat ay hindi ko naman gustong mabuntis dahil alam kong makakasagabal ito sa aking trabaho. At dahil sa nabuntis nga ako ay natigil din ang trabaho ko. Kaya tuloy kay Muhammad lamang ako umaasa. Ngunit ang loko kong boyfriend ay sinamantalang pagkakataon para pagtaksilan ako. If you decide to do that, then go on. Bahala ka sa buhay mo. Walang pag-aalalang wika ni Muhammad. Dahil dito ay iniwan ko si Muhammad at pumasok ako sa kwarto. Pagpasok ko ay nakaramdam ako ng pagtulo ng dugo sa aking hita. Nang makita ko yon ay agad akong nagpanik at humingi ng tulong kay Muhammad. Pagkatapos ay sinugod niya ako sa ospital at doon na ako nawala ng malay. Makalipas ng ilang oras ay unti-unti kong minulat ang aking mga mata.
Sumalubong sa akin ang nakakasilaw na liwanag mula sa fluorescent light sa kisame. Ginala ko ang paningin at napabuntong hininga ako nang mapagtantong nasa ospital na ako. Nararamdaman ko na may humawak sa mga kamay ko. Nang lingunin ko yon ay nakita ko si Muhammad na kagagaling lang sa pag-iyak. "Muhammad," sambit ko. "Isa, I'm glad you're conscious now," naluluhang wika ni Muhammad. "I'm sorry. Nag-agaw buhay ka ng dahil sa akin." "Ang anak natin?" tanong ko sa kanya. Pero umiling lamang siya, meaning ay patay na ang anak namin. Nakunan ako. Alam kong laking pagsisisi ni Muhammad sa ginawa niyang kasalanan. "I'm sorry." Pero umiyak lamang ako noon, Papa Dudut. "Sorry? I promise na hindi na yun mauulit." Sising-sising wika ni Muhammad sa akin. "Please patawarin mo na ako and let's start a new life. Let's forget all our bad experiences. Promise me that you'll never hurt me again." Pagpapatuloy ko pa. "I promise." Napapikit ako. Dinama ang pangakong binitawan sa akin ng aking boyfriend. Pagkatapos ay muli akong dumilat. "Pinapatawad na kita, Muhammad." Pero papadudot mukhang umasa lamang ako sa wala dahil nagpatuloy pa rin si Muhammad sa pagiging babaero niya. Ganon pa rin, madalas pa rin kaming mag-away dahil doon ay unti-unti na kaming bumitaw sa isa't isa. Marami kasing kapintasan na si Muhammad. Nandoon yung sinasaktan niya ako at lantaran siyang makipag-chat sa mga babaeng Pinay na hubot-tubad. Pero kahit na ganoon ay alam kong mahal pa rin niya ako dahil madalas niya akong ipagtanggol sa mga taong ayaw sa akin. Ngunit papadudot, hindi naging sapat yon para hindi ko siya tuluyang iwanan. Samantala muling natapos ang aking kontrata at buo na ang desisyon kong umuwi ng Pilipinas. Gusto ko na rin kasing makasama ang pamilya ko dito at gusto ko na rin makawala sa isang relasyon na akala ko ay magpapasaya at pupuno sa buhay ko. Mabilis ako nag-impake at hindi ko na malaya na dumating na si Muhammad at naabutan ang aking pag-aal sa balutan. "Isa, what are you doing?" tanong ni Muhammad sa akin. "Nag-iimpake," tipid kong sagot. "I know, pero bakit? Saan ka pupunta?" Sinagot ko ulit ang tanong niya. "Uuwi na ako sa amin." Nagulat si Muhammad. "What? Why didn't you tell me? Bakit? Tatakasan mo na ba ako? Hindi ka na babalik sa akin?" Usisa pa nito. Halatang hindi na siya komportable sa mga nakikita at mga narinig niya mula sa akin. Hindi ako sumagot at nagpatuloy lamang sa pag-iimpake. "I know hindi ako naging mabuting boyfriend sa'yo. Yes, I hurt you before but it doesn't mean that I don't love you. Isa, hindi ako perpekto but I'm just a human. But still, my feelings for you are true. Believe me." Nangingiyak na wika ni Muhammad sa akin. Pero hindi ko na siya pinansin pa ang kanyang mga sinasabi at sa halip ay nagpatuloy na lamang ako sa pag-alis. Samantala, nakauwi din ako ng Pilipinas noong April 9, 2014. Kahit na wala akong nauwing pera ay masaya naman ako na sinalubong ng mga pamilya ko. Samantala, tumawag ako kay Muhammad via long distance call para tuluyan nang makipaghiwalay sa kanya. And as expected ay hindi naging maganda ang aming pag-uusap dahil puro sumbat ang aking mga natanggap. Pero ayos lang kasi kahit papaano ay masaya na rin ako dahil naisara ko na ang yugto na yon ng aking buhay. Hindi ko na yon babalikan kailanman. Samantala makalipas ang ilang buwan ay muli na naman akong
nakapag-abroad pero sa Kuwait. Doon na ako na destino. Until now, Papa Dudut, I have done many mistakes in the past pero at least marami po akong natutunan. And I realized that I didn't need someone beside me. Sapat na po sa akin ang aking pamilya. Anyway, pagkatapos ko po ay napakarami ng naging babae pa ni Muhammad sa Facebook kaya masasabi kong nakalimutan na rin niya ako. Papa Dudut, nagpapasalamat ako sa mga bumubuo ng inyong programa sa YouTube. Tunay nga talagang kapanapanabik. Naabangan ang lahat ng kwento sa Papa Dudut Stories. Pakibati na lang po ang mga kaibigan kong sina Chel, Emong, Marilyn, Yuri, Marie, Mary Ann, Lerad Anthony at sa lahat ng mga kakilala kong tagapakinig mo. Marami pong salamat and more power sa inyong YouTube channel. Lubos na nagpapasalamat, Isa. Maraming salamat sa iyo, Isa, sa pagbabahagi mo ng iyong Papa Dudut Stories. Nakakalungkot lamang dahil 3 lalaki ang nanakit sa iyong damdamin. Ngunit lahat ng iyon ay nalampasan mo at mas pinili mong manatiling matatag para na rin sa pamilya mo. Mga kaibigan, ganyan po talaga ang pag-ibig. May pagkakataon talaga na magkakamali tayo sa pagpili ng taong mamahalin natin. Darating talaga sa puntong magdududa ka, magsiselos ka, masasaktan at iiyak ka at susuko pero eventually ay matatanggap mo rin ang katotohanan na hindi para sa iyo ang taong yon. At makakapag-move on ka rin. Para po yung trial and error. Ang mahalaga ay sumubo ka. Pero mga kaibigan, naging masalimuot man ang iyong experience sa pag-ibig ay huwag pa rin po kayong mawawala ng pag-asa. Buksan mo ang iyong puso para magmahal muli dahil meron at meron ding taong darating para mahalin at pahalagahan ka. Just wait for the right time. At para naman sa mga listeners natin na katulad ng sinapit ni Isa, palayain mo ang iyong sarili sa isang relasyong mapang-abuso. Lumaya ka mula sa taong hindi nakikita ang halaga mo. Huwag kang magpaalipin sa kanya at lalong huwag mong ikulong ang sarili mo sa mapagkunwaring ligaya. Once again, ako po ang inyong si Papa Dudut, nagpapasalamat sa lahat ng mga subscribers natin. Keep on sending your comments at pindutin ang notification bell para maging updated sa mga bagong post ng inyong Papa Dudut. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.